Maligayang pagbabalik sa EMS Tagalog Recap. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pelikulang romance drama na ipinalabas noong 2005 at ito ay pinamagatang The White Masai. Kaya sit back, relax, at i-enjoy lang ang movie recap na ito. Magsisimula ang pelikula sa isang magandang babae na nagngangalang Carola at sa kanyang kasintahan ng 2 taon na si Esteban at sila ay nasa dagat. Kasalukuyan silang nag-e-enjoy sa huling araw ng kanilang bakasyon sa Kenya, Africa. Tinanong ni Stefan si Carola kung maaari ba silang pumunta sa isang bayan na tinatawag na Mombasa. Sinabi naman sa kanya ni Carola na gusto niyang gugulin ang huling araw nila sa dalampasigan, pero wala din siyang nagawa sa gusto ng kanyang boyfriend. Sa ferry boat, nakita ni Carola ang isang Masai warrior, isa itong tribesman, at agad na na-attract dito si Carola. Nang dumating ang magkasintahan sa bayan, nagpa siya si Stefan na kumuha ng palayok mula sa isang itim na lalaki. Sinabihan sila ng lalaki na sundan siya at maghintay sila sa eskinita. Maya-maya, lumabas ang lalaki na may kasama ng 2 bandido. Agad namang napagtanto ni Carola na ang mga ito ay mga magnanakaw, kaya mabilis silang nagtatakbo, ngunit hinabol sila ng mga ito. Habang sina Carola at Stefan ay tumatakbo palayo, muli nilang nakasalubong ang Masai warrior, at madali nitong nasindak ang mga magnanakaw sa pamamagitan lang ng kanyang presensya. Pagkatapos, isinama sila ng lalaking Masai sa ferry boat para hindi na sila guluhin ng mga magnanakaw. Nang makarating sa lungsod sina Carola, naiwan sila ng kanilang bus na sasakyan nila pabalik sa kanilang hotel. Nakita iyon ng lalaking Masai kaya nag-alok ito sa kanila, na ihahatid na lamang sila nito. Sa hotel, inanyayahan sila ni Carola na uminom upang mapasalamatan sila sa lahat ng kanilang tulong. Nakipagtalo naman sa kanya si Stefan, dahil ayaw niyang gugulin ang oras nila sa mga estranghero, at nais nito na siya lamang ang makasama sa nalalabing oras ng kanilang bakasyon. Ngunit nanindigan si Carola na gusto niyang makasama ang mga lalaking Masai, kaya iniwan niyang nag-iisa ang kanyang nobyo. Sa bar, nagsimulang sumayaw sina Carola at ang Masai warrior na si Lem Alian, unti-unti ding nagiging malapit na sila sa isa't isa. Nakita sila ni Stefan at nagalit ito kay Lem Alian. Agad namang inilayo ni Carola ang kanyang nobyo, bago pa lumaki ang gulo sa pagitan ng dalawa. Kinabukasan sa airport, nakapag-isip si Carola na huwag nang umuwi kasama si Stefan, muli silang nagtalo at sinabi sa kanya ni Carola na nais pa niyang alamin ang kultura ng mga Masai, kaya mag-isang bumiyahe si Stefan, at hahanapin naman ni Carola si Lem Alian. Nang bumalik naman si Carola sa bar, nalaman niya mula sa mga kasamahan ni Lem Alian na ito ay bumalik na sa kanyang nayon. Agad namang pinuntahan ni Carola ang nasabing nayon. Nang huminto siya sa pit stop sa nayon, nakilala niya ang isa pang dayuhan na nagngangalang Elizabeth, pinili nitong manirahan sa Kenya, nang may nakilala itong isang lalaki. Binalaan pa ni Elizabeth si Carola, na kung mananatili daw siya sa nayon kung saan nagmula si Lem Alian, kailangan niyang tiisin ang hirap ng pamumuhay doon, dahil walang pagkukunan ng tubig o kuryente sa bahaging iyon ng bansa nila. Kahit na narinig niya ang mga babalang iyon, hindi siya pinakinggan ni Carola, at patuloy pa din siya sa pagtatanong dito kung saan niya matatagpuan si Lem Alian. Nang makita ni Elizabeth na wala itong pakialam sa lahat ng babala niya, sinabi niya dito na kailangan niyang hintayin si Lem Alian na hanapin siya nito, dahil wala daw sino man ang pinapayagan na makapunta sa nayon ng Masai, nang walang imbitasyon mula sa mga ito. Wala namang nagawa si Carola kundi manatili sa bahay ni Elizabeth, at maghintay doon. At pagkatapos ng 10 araw, hinanap nga siya ni Lem Alian, at agad silang nakaramdam ng matinding koneksyon sa isa't isa, at sobra din silang nanabik sa isa't isa. Pagkatapos nilang magpalipas ng gabi na magkasama, dinala ni Lem Alian si Carola sa kanyang nayon. Ipinakilala niya ito sa miyembro ng kanyang pamilya, at dinala din niya ito sa kanyang maliit na tahanan. Matapos niyang makabonding ng kaunti ang pamilya ng kinababaliwan niyang lalaki, lumabas si Carola para hanapin si Lem Alian na nangangaso. Agad naman niya itong nakita na umiinom ng dugo ng kambing, at nabigla ng husto si Carola sa kultura ng mga ito, at nang makauwi na si Lem Alian, sinubukan ni Carola na maglambing sa kanya, ngunit pinigilan siya nito at sinabing labag sa kanilang kultura, na makipagsiping ang lalaki sa babae kapag naroon pa ang iba.
Kinabukasan, nalaman ni Carola ang iba pang kultura ng mga Masay, tulad na lamang ng hindi pagligo at paghubad ng isang babae sa harap ng mga lalaki. Nang maglaon, dumating ang isang opisyal ng customs para hanapin si Carola sa nayon. Sinabi sa kanya nito na ang mga dayuhan ay hindi pinapayagang manatili sa tribo ng Masay, maliban na lamang kung sila ay ipinanganak doon, kasal sa isang residente sa tribo, o may espesyal na visa. Kaya para magtagal pa siya doon, sabay silang pumunta ni Lemalian sa lungsod para kumuha ng extension at special visa. Habang nasa lungsod sila, nagkaroon sila ng maraming oras para sa isa't isa, at mas lalong tumindi ang kanilang pagmamahalan. Ngunit isang gabi, habang bumibili si Lemalian ng pagkain sa isang tindahan, biglang nahimatay si Carola sa labas. Agad namang nalaman ni Lemalian na ito ay may malaria kaya agad niya itong ginamot. Pagkatapos niyang gumaling, nagpa siya si Carola na bumili ng truck, at magkasama silang nagmaneho pabalik sa nayon. Pagkatapos ay isinakay din nila ang pamilya ni Lemalian sa truck, para makauwi, at nang sandali ding iyon, pinagalitan si Lemalian ng kanyang ina, dahil hinahayaan niya na ang babae ang magmaneho sa halip na siya, dapat din daw na siya ang nangunguna sa lahat ng oras at hindi ang babae. Wala namang nagawa si Carola at hinayaan niya na si Lemalian ang mag-drive, ngunit agad naman nitong nabangga ang truck sa puno. Ikinagalit ni Carola ang nangyari, kaya pinaglitan niya si Lemalian. Agad namang nagtampo si Lemalian at umalis. Napagtanto naman niya na nag-overreact siya, kaya mabilis siyang nagmaneho papunta kay Lemalian at humingi siya ng tawad dito. Matapos nun ay bumalik na silang lahat sa nayon. Lumipas pa ang mga araw, na-expired na naman ang visa ni Carola, kaya sinabi sa kanya ni Lemalian na pakasalan siya nito. Agad namang pumayag si Carola sa alok niya. Gayunpaman, sinabi niya kay Lemalian na kailangan niyang bumalik sa Switzerland, para magpaalam muna sa kanyang pamilya at ayusin ang ilan pang mga personal na gawain. Hinayaan naman siya ni Lemalian na umalis, nangako naman si Carola na babalik siya. Sa Switzerland, sinabi ni Carola sa kanyang pamilya na magpapakasal siya sa isang tribesman, nabalisa naman ang pamilya niya matapos iyong marinig. Binalaan siya ng kanyang pamilya, at sinabing gumagawa siya ng isang malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi naman sila pinakinggan ni Carola at iginiit niya sa mga ito na siya ay magpapakasal. Kinabukasan, ipinasara niya ang kanyang negosyo ng mga damit, at bumalik siya sa Kenya para pakasalan si Lemalian. Sa araw ng kanilang kasal, nagsuot si Carola ng tradisyonal na puting damit pangkasal, si Lemalian naman ay nakasuot ng damit ng isang mandirigma. At ng araw ngang iyon ay naging mag-asawa na silang dalawa. Kinaumagahan, nagising si Carola, at nakita niya ang mga kababaihan sa nayon, na tinutuli ang isang batang babae. Dahil sa gulat ni Carola, tinawag niya si Lemalian para subukang pigilan ang mga babae sa ginagawa ng mga ito, ngunit wala naman silang nagawa, at sinabing tradisyon na para sa isang babae, ang maging babae. Umalis si Carola na naiinis at nasusuklam sa kanilang tradisyon. Malapit nang lumala ang mga bagay-bagay, at ngayon si Carola ay buntis na. Nagpasya din siya na magbukas ng isang tindahan, para magbenta ng pagkain at inumin. Ngunit hindi gusto ni Lemalian ang ideya niya, dahil ang mga kababaihan sa nayon ay dapat na manatili lamang sa bahay upang alagaan ang kanilang pamilya. Hindi nagtagal, nagtalo silang dalawa, at maya-maya, kinuha si Carola ng isang babae at dinala sa isang babaeng buntis na nag-collapse. Humingi ng tulong si Carola sa mga tao doon, ngunit hindi naman siya pinansin ng mga ito, dahil tingin nila ay isinumpa ang buntis. Isinakay nila ang babae sa truck, at nagmamadali siyang dalhin ito sa syudad. Ngunit biglang nasira ang truck, at ang bata sa sinapupunan ng babae ay namatay. Sobrang nalungkot naman at na-trauma si Carola dahil sa nangyari, at nahihirapan na siya sa pinili niyang maging buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay binuksan na niya ang kanyang tindahan, at dahil sa kanyang karanasan sa pagnenegosyo, umunlad ang kanyang negosyo. Hindi naman natutuwa si Lemalian sa tinatamasang tagumpay ng kanyang asawa, dahil pakiramdam niya, hindi na siya ang provider sa kanyang pamilya. Nagsisimula na rin siyang mainggit sa ibang mga lalaki, dahil palaging nakangiti si Carola sa mga lalaking customer, at naramdaman niyang iyon ay kawalang respeto sa kanya. Isang araw, hinarap ni Lemalian ang kanyang asawa, sa pag-aakalang niloloko siya nito.
Sinubukan namang kumbonsihin ni Carola ang kanyang asawa at sabihing hindi siya niloloko nito, ngunit hindi naniwala sa kanya si Lem Alien at iniwan siya nito. Ang relasyon ng mag-asawa ay lalong lumala, nang malaman ni Carola na si Lem Alien ay namimigay ng libreng pagkain at inumin sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Sinabi sa kanya ni Carola, na ang tindahan ay isang negosyo, at hindi niya maaaring ipamigay ang kanyang mga paninda, kaya hindi nagtagal, muli na naman silang nag-away at muling umalis si Lem Alien. Isang gabi, nanganak si Carola at isinugod sa malapit na ospital sa lungsod, upang doon manganak. Sa kabutihang palad, matagumpay niyang naipanganak ang isang malusog na sanggol, at ipinagdiwang ng mag-asawa, ang masayang okasyong iyon nang makabalik sa kanilang nayon. Kinabukasan, bumalik si Carola sa kanyang tindahan, upang tingnan ang kanyang mga paninda. Agad niyang nalaman na wala itong laman, dahil sa pagpapamigay ni Lem Alien sa mga tao. Kaya ng mga sumunod na araw, nagsimula nang maging mahigpit si Carola sa mga kaibigan ni Lem Alien, at hindi na din sila pinapayagang magkaroon ng mga libreng pagkain at inumin, pinipigilan naman siya ni Lem Alien, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nang nararamdaman ni Lem Alien ang pagbagsak niya bilang lalaki, at hindi na siya ang nasusunod sa kanyang sariling pamilya, dahil isa ng matagumpay si Carola sa kanyang negosyo, at katulong lamang siya nito. Isang gabi, hindi na nakayanan ni Lem Alien ang sitwasyon niya, at sinabi niya sa lahat na ang kanyang asawa ay isang pokpok, at natutulog ito kasama ang kanyang mga customer, para sa kanyang tindahan magsibili ang mga ito. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng matinding away, at pinipigilan ng ibang mga lalaki mula sa tribo si Lem Alien, bago pa ito makagawa ng hindi maganda sa kanyang asawa. Kinaumagahan, ang bigong si Lem Alien ay ginupit ang kanyang buhok, at nagbihis ng modernong damit, at nakipagkita kay Carola. Tinanong niya ito kung mas nirerespeto na ba siya nito, dahil sa kanyang bagong anyo, dahil lagi daw siyang nakangiti sa ibang lalaki na nakasuot ng ganoon. Maya-maya, may pumasok na lalaki, at inisip ni Lem Alien na natutulog ito kasama ang kanyang asawa. Agad naman siyang inawat ni Carola, at muling umalis ang bigong si Lem Alien. Nang maglaon, pabalik sa nayon, sinabi ni Carola sa kanyang asawa na gusto niyang dalhin ang kanyang anak na babae sa Switzerland, dahil nais niyang makilala ito ng kanyang pamilya. Agad namang pumayag si Lem Alien. Nang papaalis na siya, nagsimulang maghinala si Lem Alien, dahil mayroong form na pinapirma sa kanya si Carola sa Immigration Center, at dahil hindi siya marunong magbasa, nagtanong siya sa kanyang asawa kung ano ba iyon. Sinabi naman sa kanya ni Carola na wala lang iyon, kaya agad niya iyong pinirmahan. Sinabi niya kay Carola na ay pangako nito sa kanya na babalikan siya nito, kaya nangako naman siya. Pagkatapos nun ay sumakay na siya sa bus, ngunit bago siya umalis, sinabi sa kanya ni Lem Alien na alam niyang hindi na siya babalik. Hindi na nagsalita si Carola at umalis na nga siya, kasama ang kanilang anak. Nagtatapos ang pelikula sa pagpatak ng luha ni Carola, dahil iiwan na niya ang kanyang buhay na hindi nakasama pa si Lem Alien. At dito na nagtatapos ang pelikulang ito. Maraming salamat sa panonood.